Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Our life will not be wasted. Ano nga ba ang buhay? At sino ang buhay? Biyernes ng gabi, na-text ako ng ating pastor here na mag-ready ka, magtuturo kayo ng Sister Pauline. At ako'y nagbulay-bulay dahil kaming matid noon sa Moro. Alam ko na kami nakarating. So, hindi naman ako nabigatan doon sa text ng aking kapatid, ng aking pastor. Nagbulay-bulay ako, sabi ko, ano yung aking tuturo. Siyempre, hindi naman liit sa inyo, nakapagturo na rin ako ng susi, yung mga, siguro mga 2015, gano'n. Natigil. Kaya sabi ko, ano yung aking tuturo sa aking mga kapatiran? Na hanggang kahapon, nag-text kay sister, sabi nga daw, hindi ako nagre-react. Hindi ako nagpupuso or nagtathumbs up. Siguro, parang hindi ko na ano yun, pero kapag nag-text sa akin, nag-message sa akin, nagre-react agad ako ng heart. Siguro sabi, naku, kapatid ko yata ay nabibigyan. At ayun nga, nag-birthday pa si Marjorie Abala, talagang di ko nahawakan ng cellphone. So ayun, sabi ni Angel, nanay, di ka na nagbabasa ng GC, may mga text message sa iyo, ganyan. So, alam ko na kasi, nabasa ko na madaling araw ng Biyernes. Na ayun nga, sabi ko, salamat sa Diyos, talagang tayo patuloy na tinuturuan. Doon ang nanay ay nagkakasakit. Ako dumadalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang nanay ko po ay bigyan niyo ng mga buhay. Kasi, alam ko na ako na yung kasunod na matanda sa iglesia na nung sa pananalangin, dalangin ako ng dalangin na bigyan ng mga buhay si nanay. Dahil sabi ko nga, ako na siguro ang susunod na nanalangin kapag ang nanay ko ay wala. At ayun nga, si nanay nga ay nagkagano na, nawala na. At panay ang panawagan, sino yung susunod na mananalangin? Ako'y laging nagbubulay sa Panginoon. Yung may talento sa dalangin, sa pananalangin, nananawagan ng Panginoon. Sister po din ko. Ito na po, Diyos ko, ako niyang susunod. Kasi, kahit kami mga ganito, mga school-led, mga teachers, parang baghirap pumarap sa ganitong kongregasyon. Kasi, salita ng Diyos, iba kasi yung pag nasa mga paaralan ka, iba yung nasa church ka, na ating kinabibilangan nga, iba yung disiplina. Kaya nga, doon, patuloy ang pananampalataya. At ayun na, i-declare nga ni Pastor Rina na ako na araw ang nananalangin. Ang totoo niyan, nung ako'y hindi pa nagre-retire, ang plano ko nga, ano pa, mga 62 years ako magre-retire. Para namin mga 40 years in the service ay maklaim ko. Ang sabi ni Pastor Riner, kaka, mag-retire ka na maaga. Dahil ano na ngayon, masyado na mga trabaho.
dadating ang panahon na puro school lang ang gagawa ng report, ang guro tuturo na lang. Talagang sa ating pastor, nandun yung wala pa na vision na iaano na ng Panginoon, kumbaga sa isip nila, na ano na nila, na vision na nila yung mangyayari. Kaya nga sabi ko, talagang ang ating pastor ay sinasamahan ng Panginoon. At noon nga, nag-aano ako, pwede rin na mag-retire na, para ang nanay ko ay maalagaan ko, masamahan ko. Kasi si nanay talaga, pagka yung Sabado at nagpupunta yan sa amin, maghapo. Talagang hindi ako umaalis kahit may mahalagang bagay ako pupuntahan. Talagang si nanay ang aking iniintindi. Na makikita mo kay nanay, puro salita ng Diyos, puro advice, puro panana, maging sa mga apo. Talagang siya yung babae ng Diyos. Kaya ayun nga, nangyari nga. Kaya ang ginawa ko, talagang ako'y sumunod na sa Panginoon. Umattend ng Bible study sa Moro. Dahil totoo na sa bundok pala ng Muraya, diyan ka kumukuha ng kalakasan. Nandun, makikipagdiin ka sa Panginoon. Iba yung bahay na mararanasan mo doon. Na noon nga, nag-ano si sister na sinong gusto sumama sa Moro, pwede naman. Sabi ko nga, Lord, mag-try nga ako kung talaga gano'n. At doon ko nalaman na napatunayan na ang Diyos talaga ay napakabuti. Kasi sa edad ng nanay ko, sa buhay niya, talagang yung sa edad niya na 85, 86, panay sama niya sa mga gawain, sa Moro, sa Mono, kahit saan. Sabi nga niya, nalibot na namin ang Luzon, napunta na rin ang Mindanao, dahil nakasakay na sa aeroplano, Bisaya na yun. Talagang makakalim sa kanya, puro salita ng Diyos. Talagang puro, wala na sa kanya yung mga kung ano-anong buhay, talagang buhay pananampalataya. Yung katatagan ng pananampalataya. Ay ngayon nararanasan ko, para ba ako ginagawa na Teresa na sinanay na dinugulutan ako ng tubig naman. Ay bata pa naman ako kung sa ikukumpara kay nanay 16. Pero alam ba ninyo talagang nga ako sa mga babae at lalaki ng Diyos. Kasi ngayon nararamdaman ko na yung talagang masakit ang tuhod, talagang iba. Kaya sabi ko ako sa mga babae at lalaki ng Diyos na ginagamit, na may kalakasan, tunay siya ay napakabuting Diyos, sagana sa kagandahan loob. Palakpakan natin ang at ako ngayon nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil namatay si sister ko rin, sister. Ibalik nyo na yung pananalangin, mahalaga yung may prayer warrior. At kausapin mo si Ate Amy, si Ate Agri. At ayun nga, sabi niya, sinasabi-sabi ito ng Nanay Orian na mahalaga daw yung may prayer warrior na nanalangin dahil para mabakuran ng ating mga kapatiran. Ang totoo nun, sister, bago ka nag-text, ang nanay pa nga, naginipan ko. Ang naging ano ko, ang magbe-birthday si nanay, kaya May 19 kasi ang birthday ko. Okay, nagising, ba't sikip ng akin? Ako sikip na sikip sa damit ko. So, nanay, napakasikip ng damit ko. Bakit kaya ako Ako, yung ganun. Ayan ko nalaman kagabi, ako nagbubulay-bulay na, it's a confirmation siguro talaga na ang nanay rin nagpapaalala sa bawat isa sa amin na ayun nga, ibalik yung prayer warrior na nananalangin araw-araw. At sabi nga ni sister ko rin, anong schedule ninyo, sister?
Sabi ko, ano daw, hapon dahil nag-aalaga ng mga apo itong aking kasama. At yun po ay pinangyari ng Diyos, ng Miyerkules. Nag-start na po kami ng pananalangin na 3, Huwebes. Tapos Biyernes nga, hindi ko alam kung nakapanalangin ng 2 kong kapatid na kasamahan dahil sumama na kami sa buho. Sa ano-ano na Bible study. Kaya talagang ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Nandun yung confirmation, bakit si nanay ay napangarap ko, napanaginipan ko, na yun pala yun, na yung panaginip ko ay nagpapaalala sa amin, kanyang mga anak at natugal na bumalik yung, ibalik yung prayer kada araw-araw. Kaya nga, talagang napakabuti ng Diyos. Siya ay tapat sa atin, sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo ay minsan ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. At ayun nga, kung natatandaan ninyo ang ating susi na nakaraan, why is Abraham's faith important to you and to me? Abraham's faith na patuloy na lagi na sinasabi sa atin, the Most High God, ang pinakamataas at dakilang pangalan ng ating Panginoon, walang pangalan sa silong ng langit na hindi natin ikakaligtas ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. The possessor of heaven and earth, siya ay nagmamayari ng langit at ng lupa. So, nagmamayari ng langit at ng lupa ang ating Panginoon. So, talagang ang Diyos ay napakayaman. Ha? Nagpaparami ng mga bindi na iniyasik na may pananampalataya. Kaya, ang ating mga pagbibigay, as a seed, huwag tayong magsawa na magbigay. Dahil ito ay itinuturo ko rin sa aking mga anak, bagamat sila ay may mga asawa na. Halimbawa, nag-text si Sister Corinne, sabihin mo, magbigay pag may ibibigay. Pag wala, hindi naman kayo bibigyan. Magbigay ng masaya, dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Minsan wala, sasabihin ko sa kanila, hindi yan permanent. Temporary lang yan na tayo nawawalan, pero ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Pararamihin ng Diyos ang mga seed at mga tiles na binibigay sa atin. Kaya alam ko na sa aking mga anak, hindi na mabigat na magbigay. Alam ko na sila ay masasaya na nagbibigay sa Panginoon. At ang Diyos, sabi nga, nagbibigay ng mga pagsubok sa ating mga buhay, mga problema, mga trials and sufferings, na ito ay ating napagtatagumpayan. Hindi nilid sa inyo na sa mga pagsubok na aking nararanasan. Talagang kung ako'y kaiyak, lalo ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Maraming pagsubok ang dumaan sa buhay ko. At itong muli nga, alas 12 ng gabi, nagising ako. Napakasakit ng aking tiyan. Diyos ko, napakasakit ng tiyan ko. Ako kasi, mga kapatid, pag talagang may nararamdaman na talagang ang Diyos ang pinakausap ko. So, Lord, napakasakit ng tiyan ko. Ay, di yung asawa ko, nalilito na naman. Dahil magpunta ako daw, maputi ang hiningan ng mukha, lagi. Siya dito.
Nagawa ko na yung hasta o tayo, ginagawa natin yung haplusan, minom ng ganyan. Eh wala talagang napakasakit, hindi ko na matiis. Sabi ko, tawagin mo si Agri at si Amy para makaisa ko sa pananalangin. Kasi ako'y nananalangin. Sabi ko, Lord, itong sakit ng aking tiyan, hindi ko ito pinapayagan na pumasok sa buhay ko. Bagamat ang Diyos ay nasabing permissive will of God, minsan, pinapahintulutan niya yung sakit at karamdaman sa ating mga buhay upang makilala natin ang higit siya. Upang siya lang yung ating pagtiwalaan. Sabi, Lord, hindi ko pinapayagan ang sakit niya na ito. Kaya nag-final dose ako. Sabi ko, sakit mo tiyan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Dahil yun naman ay itinuturo sa atin na yung kapamahalaan ay gawin din natin. So, masakit pa din. Pinatawag ko ang ating kapatid na Green at Amy. Dahil nga, nanalangin, nene yung Psalm 91, then nanalangin at bahay ng langis. Tapos, sumusumpong nakawala ng sakit. Umiga ako, sabi ko sa dalawa, huwag kayong aalis, pantayan ninyo ako. Kasi iba. At ayun na nga, ang kasama ko pala ay tawag na ng tawag sa aming mga anak. Tinawag si Angel, tinawag, kuha ng bangka. At ayun, sumakay sa bangka, alas 2. Pagdating sa ospital, emergency, ganyan-ganyan, nagpa-laboratory, sa madaling salita, mababa yung hemoglobin. Masakit ang ganito, sabi ng mga nurse, kidney stone. Tapos sabi niya, mababa, baka kayo masalina ng dugo, mababa daw yung hemoglobin. Sabi ko doon sa nurse, ako yun kasi puyat, ganyan. Hindi ko na may ganun ako na Tsaka bakit wala pa namang hawak na laboratory test. Basta lagi ko sinasabi wala, magaling ako. Dahil ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay isang Diyos na siya yung nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Hindi ko siya inaano na may sakit ako. Sabi ko, ang Diyos pa rin ang final na doktor. Dahil yun ang ating kinikilala na siya nakinig naggamot sa ating buhay. Ay di ayun nga, binigyan sa sakit, uminom, lumaga na kami doon, sabi magpa-ultrasound. Eh syempre, gusto ko na rin nagpa-ultrasound, dual abdomen. Pero panagdalangin ko na, Lord, yung Kristo, all is well. Sana lahat. Yun ang inaano mo. Jadi fasting. Gusto ko kasi ma-check up na rin yung Sabado, malaman ko. Nung makita ko yung result, siyempre, marunong naman tayong umasa, kaya lang may mga bagay na medical term din natin. Okay naman, yung dalawang kidney, ganyan, fatty liver, mayroon. Tapos may nakalagay doon, may nakitang cyst, na sabi ng doktor na bumasa ay marami daw. Diyos ko, ayaw ko, ako'y takot sa ospital, takot akong ma-opera. At bali-bali kung kami ultrasound na nga ako, sabi ng babaeng doktor, no operation ha? No operation. Wow, no operation. Yung parang sinasabi no operation, yung hindi ako operada dahil ang ultrasound din niya. So, Lord, confirmation, no operation. So, God is good talaga, no operation. Hindi no operation. Ay di ayun nga, salamat sa Diyos, no operation. Balik yung sinasabi ng nurse na stone. Ay di, noon talaga ang Diyos, talagang ako'y tuwan-tuwa, nagagalak ako. At sabi ko nga, sa ultrasound pa lang, confirmation na yung no operation. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ako kasi, iyak na naman ako doon sa habang ng ultrasound, iyak na ako. Dahil no operation. At ayun nga,
Inalunisan, ipababasa yung ano ng ultrasound. Bagaman nabasa na ano na ni Dr. Bola. Nag-ano pa rin kami sa Margarito. Pumihi na si Marjorie Alas 4. Ano kataong wala yung urology, hindi raw gagating yung pinaka-specialist dito sa ating abdomen, sa urethra, gala, stone, wala. Text agad kay Sir Hiner, na ganito wala. Ipabasa kung saan man para makita agad-agad. Nagpunta kami ng Lakeview. Sa Lakeview tayo, kahit mahal, doon na para ano. Pagdating namin doon, pagbasa ng doktor doon sa urology, sabi niya, tanggalin mo yung maski. Ay, wala ka namang sakit. Naku, thank you Lord. Sa yung ganyan talaga ako tuwan-tuwa. At sabi ng doktor, wala raw akong sakit. Dok, ay ano yung nakita diyan na may cyst daw na malami? Sabi ni Marjorie. Ay, ito yung ano. Wala ito, yun yung asin na namumula. Halimbawa, kayo ay nasa alat, tubig alat. Yun yung asin na namumulo pag natuloy. Ganun lang din sa nanay. Ako po, dahil umiyak na naman ako doon. Kasi talagang pinikilala ko ang Diyos na siyang Diyos na tagapag damdahilan ng gagamot sa ating buhay. Kaya ako iyak mo naman. Sabi ni Marjorie, siyempre, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Talagang na-confirm, no operation. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon. At ayun nga, binigyan lang ako nung gamot na parang Alka-Seltzer. Sabi niya, alam mo ba yung Alka-Seltzer? O, kung araw, iniga mo, yun ang ibibigay ko sa iyo. Uminom ka nito, 1 month, at wag ka nang bumalik, magaling ka na. Kaya, thank you, Lord. Hallelujah. Talagang, ako'y pagkasinan. At kung tayo nag-crusade sa Real Quezon, marami nagpapatuto doon, na sabi niya, na magaling na, at ako sabi nga ni Pastora, ang pinagaling ng Diyos ay di na babalik ang sakit at mananatiling magaling. At yun po yung pinangawakan ko na ako'y mananatiling magaling sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon. So, patuloy pa rin ang pagtuturo sa blood stage, the joy of giving and living. At ang minano doon, yung Malakias 3:10 hanggang 11, na ito ay, ang sabi nga, Sister, bakit paulit-ulit? Talagang paulit-ulit. Kasi paano kami sumisimba sa banal noon, nagsiserve sa banal, ito yung patuloy na tinuturo sa bawat isa. Kasi, kahit tayo mananampalataya, kahit ako teacher noon, talagang nangyayari sa buhay ko, nagtatay. Minsan sa kakulangan, sasabihin ko, Lord, wala akong guys, ganyan. Kaya, patuloy na tinuturo sa atin, itong Malakias 3:10. Ang sabi dito, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aming bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga kubo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise God! Hallelujah! Ito po ay buhay na buhay sa akin talaga sa panahon ngayon, sa mga huling panahon, talagang inuuna ko yung tithes and offerings namin. Inuuna ko. Kasi ito yung sasaway sa mga mananakma, sa ating mga kaaway, sa ating mga problema. Ito yung magpuprotect sa atin upang tayo ay di mapahamak yung ating tithes and offerings.
Dahil natatandaan ko noon, nagtatights na ako, ay si Basil ang binagbigay ko ng tights. Kasi yung aking asawa, ay ang gusto niya, siya ay magdadala ng tights dito sa unahan. Kami nung nasa bangat pa, wala kang simbahan dito noon. Sabi niya, ako ang magta-tights. So, binigay ko yung sobre ng tights. Tapos, hindi ko alam na yung pala'y kinupitan ng aking asawa. Yan. Kinupitan. Kasi, alam mo naman, may mga bisyo, di parang wala dito yata ang asawa ko. Nasaan ka? Kinupitan sa lagay. Ay, di ayun nga. Pag-uwi, siyempre, tayo ay may mga anak na maliliit. Si Josue ay nilag na. Bata pa nun si Josue. Elementary lang. Nilag na. Ay yan bata yan. Pag pinainom naman ng paracetamol at naigalangin, ay gumagaling. Kasi kung manananasan natin, na tinuturo sa atin na once na may nagkasakit, idalangin sa Panginoon, ilapit sa Panginoon, at syempre, na ano yung gamot. Ay, nangyari, gabi, si Josue, nagkumpulsyon. Naku, nagkumpulsyon, di namin mawarihan, patawag sa Riner, gano'n. Na syempre, may mga root cause, bakit nagkakagano'n. Tinanong ng aking kapatid, anong ginawa ninyong kasalanan? Gano'n. Kayo ba'y nagtatights? Sabi ko naman, nagtatights naman ako. Ay, mismo itong kasama ko, ang sabi, kinupitan ko kasi yung tights. Binawasan daw niya yung tights na binigay ko. Kaya yun, sabi nga ng sarili, humingi kayo ng tawad sa Panginoon dahil yan ay sa Panginoon. Tights is the Lord. Sa Panginoon talaga ang kasampung bahay. Kaya siguro naging aral na rin sa kanya na ang tithes and offerings hindi dapat pakialaman. At yun ay para sa Panginoon. Kasi, kaya ko alam, pag yan ay ito na yung tithes, bigay mo sa Panginoon ang tithes, at ayun nga, sabi niya sa akin, pumunta ako niya sa akin, Inay, pag nag-retire ka, yung iyong pera ay pang-tithes mo. Sabi ko naman, ang parinano mo, alam ko yun. Kaya, nung po ako ay mag-retire, gandaling na ako ng aking pera eh. Dahil may tagapalo ako si Marjorie. 16 days lang nakuha ko. At yun nga, ganyan, nakuha ko talaga. Talagang nandun pa kami sa bangko. Sabi ko, tawagan mo sa sarili. Sabihin mo, ibibigay ko na at dadalayin ko na rin para sa Panginoon. Kaya nung oras ni Kiyon, pagkadating namin sa bahay, dumating ang sarili, ibigay ko nga yung tithes ng gano'n, ako'y galak na galak dahil mabilis na nakuha, ibigay ko, sabi ko, 200 yan, Pastor, yung 20 sa iyo. Sabi ko gano'n, para naman ikaw yung bigaling kaya at may pamusa ka. Ayun pala, syempre, ang Serena talaga, pagdating sa gano'n, talagang all out, ibinibigay niya sa Panginoon. Yun ang katangian ng ating Pastor Rinel. Napakabait. Talagang masasabi mong siya ay lingkod ng Diyos. Kaya, ibinigay niya, walang natira sa kanya. At yun nga, kinausap niya ako, kaka, wala ka pala ng pera na nakuha. Nangangailangan ng Panginoon ng isang L3 pa. 300. Ay, ako naman din nakatingin sa kanya. Sabi niya na kailangan ay cash daw. Sabi ko, kaya ako patawaran ng Panginoon, humingi ng tawad ko. Sabi ko, Lord, patawad. Ang sabi ko kay brother, Pastor, wala na kaya tayo bumili ng M3. Makaginawa naman kayo. Ganun po mga kapatid, ang sinabi ko sa aking kapatid, na kami nag-uusap sa kanilang kusina, sa table. Huwag na muna bumili ng L3 at may L3 naman. May Fortuner, may ganyan. Eh, nakatingin siya sa akin, siguro sabi, ano ang pinanguna? Ay, ayun nga,
Kasi pag ang sir ay talagang may gusto makbahan, talagang ang Diyos at siya. Kaya sabi ko nga, oh Lord, ako'y patawarin ninyo dahil nasabi ko sa aking kapatid na gano'n, na kumbaga nililimitahan ko ang Diyos. Dapat hindi natin lilimitahan. Dahil ang Diyos ay mayaman. Siya nagmamayari ng langit at ng lupa. Kaya, hingi agad ako ng tawad sa Panginoon noon. Sabi ko, ay sino gagamitin? Si Nita, si Cheche, si JM, ganyan. Ay di sabi ko, ako, kaya ito, masabi nga sa asawa ko, siyempre, bakit lang mo pera? Eh sabi niya, magbigay ka na lang ng ganoon. Kasi, ganyan rin. Ay ayun nga, bumili kami ng tricycle. Nakabili kami ng lupa, sister, 300,000 sa bahay. Cash yun. Kaya yun nga, sabi ko talagang ang Diyos ay nagpapala at nagpaparami. Dahil pag pinagpala ang mga leaders, tayo pong mga miyembro ay kasunod na rin pinagpapala. Kaya ito tatandaan natin. Basta tayo ay magbigay ng magbigay dahil ang Diyos ang nagpapatubo, ang Diyos ang nagpaparami. Hindi natin dapat limitahan ang Diyos. Kaya ngayon, masaya, pinasaya ko rin ang aking mga anak. At ayun, sabi ko, bahala na kayo. Mapamahalaan ninyo, inibigay ko sa inyo na kaunting halaga. At ang mga anak ko naman ay talagang makikita ninyo mga kapatid, mababait naman. Talagang nakita ko nung ako'y magkasakit, nandun si Angel, si Jose, mga lalaki, si Marjorie, isang kami doon sa hospital din. Sabi ko, Jose, ganyan ka. Ang nanay, hinay-ko na, yung bato sa akto, ang Diyos ay napakabuti, hindi hahayaan ni Lord yan. Oo nga, ngayon pa ba ako bigyan ni Lord ng gano'n? Ay nagbigay ako ng, sabi nga ni sister, the bigger the seed. Yun pala yung salita ng Diyos. Ay ano na, sister, the bigger the seed, the bigger the harvest. Kaya, so Lord, ngayon pa ba ako magkaganito? Ay nagbigay na ako nung ayon sa ng aking puso na medyo malaki nga. Ayan. Kasi nung tayo barya-barya lang, tinuturuan na tayo ngayon ng libo-libo, taan-libo. Kaya mga kapatid, mararating din ninyo yun. Mga bata pa kayo, basta patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Akala ba ninyo, ang teacher hindi nawawalan? Sister, brothers, brother Art, nawawalan din ang mga teacher. Oo, totoo yun. Pero, nandun ang Diyos. Siya ay nagpupuno ng mga pangangailangan bawat isa sa atin. Hindi ninyo alam, ang nanay ko, pagka kami sumasamba sa bangat, nagsaserve, ay ang mga anak ko sunod-sunod, baliliit. Ayan, mga parang si Natalia, sunod-sunod. Puputay sa amin. Hindi ka ba sasamba? Ano ako ng pera? Ibibili ng tinapay, ng pera. Siya, sasamba na kami. Ganun si nanay talaga pag-aakay sa kanyang mga anak. Kaya talaga ng Diyos ay napakabuti, napakasagana sa kagandahan loob. Kaya ganun yung dapat natin gawin sa ating mga kapatid na sa tiwala, bigyan natin. Huwag na tayong tumingin doon sa seed na ating ibibigay. Doon tayo titingin sa harvest. Doon sa ibabalik ni Lord sa bawat isa sa Amen! Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito sa Genesis 12:3, at pagpapalain ko ang mga pinagpapala sa iyo, ang nagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Yan. Then, the joy of giving and living pa rin. Sabi dito, the blessing of Abraham has never ceased. Talagang si Abraham yung pinagpala ng Panginoon. Yung pananampalataya ni Abraham,
ay patuloy natin itinuturo sa atin. Ang sabi nga, hindi magmamaliw. Ang Diyos kapag nagbigay ng pagpapala, walang katapusan ng pagpapala. Every day, pagpapalain tayo. Sa oras, sa talento natin, yung inilalaan natin sa Panginoon, yun ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Yung pagising sa umaga ay isang pagpapala na. Kaya nga, sa lahat ng manararanasan ko, pagsakit, sa mga problema, talagang ang Diyos, Lord, thank you. Minsan sabi ko, hello God, I am Mauranes. Thank you sa panibagong buhay. So, napakasimple, pero doon sa pamagitan noon, naririnig ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa bawat isa sa atin. Salitain lang natin, kanyang salita, speak the word of God, at iyon ay naririnig ng ating Panginoon. Purihin ang nanood nga, mga isang taon bago ako mag-retire, sabi ng aking kapatid, mag-retire ka na. Baka pagka ang mga head teacher ay alisin na sa wala nang paaralang na hawakan. Ay maigi na yung nakaretire ka lang. Hindi yun nga, dumating na nga yung memo na ganoon. Ako iiyak-iyak sa Panginoon noon. Sabi ko nga, kahit sa malayo, basta may paaralang hawak, kaysa ako'y mapunta sa Lunsad, sa Bilangonan ES, kasi napakaraming school, bago ako napunta ng Pinagdilawan ng Kalinawan, may memo sa Bilangonan ES, assistant principal. Hindi pa rin ako makapayag sa doon. Parang ayaw ko, araw-araw ako aalis, maaga, yung aking kalalagayan, yung health, masakit ang tuhod, yung financial, nag-aaral pa ang anak ko noon, si January. Then napunta ng Lunsad. Sabi sa Jerry, kung pala isang Lunsad na assistant principal, nakikiti ako dahil hindi ako mapayag. Ang sabi ko, ilalagay ako ng Diyos na mayroon akong posisyon na hawakan. Pero dalangin na dalangin, sabi ni Pipit, minsan nasabihin sa akin ni Brother Pip, Kaka, huwag kang iyak mag-iyak. Huwag kang iyak mag-iyak. Salitain mo, ang salita ng Diyos. Ano yung napangako niya? Sabi niya sa akin, ang Diyos ay hindi nangangako, hindi siya sinungaling. Ang Diyos ay totoo. Sabi niya, totoo sa mga pangako niya. Speak the word of God. Sabi sa akin gano'n. Ay, yun nga, Lord, ang pangako mo ay word sa amin, ang iyong mga salita. Na ikaw ang Diyos, nagbibigay sa amin ng kaginawahan, ng mga pagpapala, promise keeper. Kaya, dumating uli ang memo, nako, sa Banaba. Sa Banaba Elementary School. Ay di sabi ko nga, thank you Lord sa Banaba. Sabi ko rin, thank you Lord, napakalahi mo ng Banaba. Sabi sa akin, ay doon ako titira sa school. Ay baka na may isang taon na lang, magre-retire na. Gusto ko lang maka-kompleto. Ay di ayun nga, talagang ang Diyos ay napakabuti. Hindi niya hinayaan na ako ay sa Banaba. Pagdating, sa Kalinawan. Yes, sa Kalinawan na ako. Napakaraming paaralan na pinagagyan sa akin bago ako napunta ng Pinagdilawan ES. Kaya, ayun nga, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Naka-11 months ulit na nag-serve sa mga paaralan. Na yun nga, tayo ay inilalagay ng Diyos sa mga paaralan na yung ating mga kasamahan doon ay ma-aidid natin sa salita ng Diyos. Maayain natin ang mga gawa ng ating Panginoon ay talagang kamangha-mangha, nagpapagaling ng mga taong may sakit sa mga crusade. At sila ay, pag may crusade tayo, pinapasahan ko ng mga live na yung sa Pinagdilawan Diyos. Kaya, ngayon, ginagamit din tayo sa paghahayag. Bagaman tayo ng mga student,
isinisingin natin yung masalita ng Diyos na manalig din sa puso ng aming mga kaguruan. Kaya, siguro yun na, kaya ako nag-retired na, ay eto na talagang patuloy na sinasanay ng Panginoon. At sabi ko, ako yung taga-upo na lang, taga-pakinig. Na ang Diyos pala talaga ay naglalagay. Nilalagay tayo sa posisyon na yung tawag sa atin. Sabi nga, yung calling ng Panginoon na mayanin natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga anak, ang Word of God ay maising pamuhay nila. Ay pamuhay nila. Kaya, narito, unti-unting tinuturuan, unti-unting naglilingkod sa Panginoon. Kaya, ako ay nagpapasalamat sa ating Pastor Hiner na ganon niya sinasanay ang bawat isa sa atin na darating ang panahon. Kasi tayo may pararamihin. Yung mga church, pararamihin. Kaya sabi, hindi pagkukulangin ng Diyos ang mga tao na maglilingkod sa Kanya. God is going to help the people. Kaya tayo patuloy na tinuturuan. Amen? Amen. Amen. So, sabi nga, tithing is not a debt we owe. At ang tithers daw, they are the happiest people. Ang tithes ba ay utang? Utang na dapat bayaran? Hindi po utang na dapat bayaran. Ang tithes po ay para sa Panginoon na talagang kahit wala ka, ibibigay natin ang para sa Kanya. Ibibigay natin. Ang utang na ating binabayaran ay yung ating kasalanan. Na ito ay binayaran na ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na doon siya ay naglasahan, nagdusa, pero ang tithes po ay hindi utang. Ito po ay, kumbaga, katungkulan ng tao para sa ating Panginoon. Ito ay para sa Panginoon. Kaya kahit walang-wala ka na, ibibigay mo para sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen! Kaya nga, wala tayong gagawin. Maglingkod tayo sa Kanya. Read your Bible. Magbasa tayo ng Kanyang salita. Study your Bible. Patuloy natin bulay-bulayan ang salita ng Diyos. At ito ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa bawat araw ng ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah.